Gusto ko po muna na magpasalamat po sa atin pong Mayor Along Malapitan, sa atin pong Congressman Oka Malapitan sa pagbibigay po ng pahintulot na magdiwang tayo rito ng ating anniversary. Palakpakan naman po natin sila. At gusto ko rin pong i-welcome at pasalamatan yun pong mga city councilors po natin na kasama po natin ngayon. Andito po si Councilor Attorney Charm Kimpo. Palakpakan naman po natin. Attorney, pwede po bang tumayo? Palakpakan naman po natin si Konsehal Charm, si Councilor Ken Arguello. Palakpakan din naman po natin. Salamat po ng marami. And of course, kasama po natin ng atin pong mag-asawang councilor, si Councilor Con, saka po L.A. Asisio. Palakpakan naman din po natin sila. Marami pong salamat ulit mga kapatid. At salamat po sa pagkakataon pong ito. Salamat na kasama po namin kayo. At gusto ko rin pong i-welcome yung mga former pastors po ng GTC. Noon po, of course, yung iba po, wala na po sila. Pero mamaya po, they will be recognized. Palakpakan naman po natin yung mga naging mga former pastors. Yung iba po, yung kanilang pamilya. Ang GTC nga po ay 70 years na. At yun pong mga kanta na napakinggan natin at nasabayan po natin. Actually po, nagre-represent po yun ng 3 generation. Nakita po natin yung mga To God Be the Glory, God, Great is Thy Faithfulness. Yung pong mga yon ay nagpapaalala nga po nung mga sinauna po na panahon ng mga pagsamba po natin sa Panginoon. Sinauna talaga. Hindi ko po inabot yon, nakwento na lang ng lola ko. Pero hindi po, of course, alam ko po yun. Pero ang inabot ko po talaga ay yun pong pangalawa na kumanta, sina Saldi, sina Melissa. Yun po yung mga inabot ko na po dito po sa Grace Testament Church. At hanggang nga po, yung last po, ay yun po yung talagang ito po yung panahon po natin. Sa 70 years po ng GTC, ako po ay nag-umpisang magpastor po dito nang ito po ay 45 years old. 45 po ang church. So ngayon po, 25 years na akong nagpapastor sa GTC. Ito po ang pangalawang pagpapastor ko. Lord willing, dito na po ako mamamatay. Hindi po dito sa States. Dito na po sa church. Pero yun nga po, at naniniwala nga po tayo na hindi pa tapos ang Panginoon sa Grace Testament Church. Amen po ba? Alam niyo po, ang 70 ay isang significant number. Kaya nga, ang team nga rin po natin ngayon ay new season. But I want us to focus first on that number. Yun pong 70. Hindi po lahat ng number ay may kahulugan. Pero sa Bible po, mayroon pong mga numbers na very meaningful. Like 12, 10, 7, yan po mga meaningful numbers. At isa sa mga napaka-meaningful at ilang beses na sinabi na number po sa Bible ay 70. Pag isabi nga po ng malakas, 70. Makikita nyo po sa Bible, mayroon pong 70 years of exile. Makikita nyo po, mayroon pong 70 elders of Israel. So marami po yung mga 70. Ngayon po, gusto ko pong pag-usapan po natin yan. Kasi may mga 70 na significant para sa Israel at para po sa atin. Pero mayroon din pong 70 na ito po talaga kailangan nating marinig lahat. Kaya nag-church tayo o hindi, naniniwala tayo sa Diyos o hindi, kaya sino man po tayo, alam niyo po, pakinggan yung mabuti, ito pong number 17 na ito. At gusto ko pong tignan po natin, if you can just read it aloud with me, tignan lang po ninyo ang Daniel 9 verse 24. Sabayan niyo nga po ako magbasa rito. Daniel 9 verse 24. Pakisabi po, 70 sevens. Pakisabi ng malakas, 70 sevens. Actually po, in other words, ang tawag po dyan ay 70 weeks. Bakit week? Kasi nga po, yun pong sevens na tinutukoy pertaining to 7 days. Of course, bumubuo ng isang linggo. Kaya in other words, yan po yung tinatawag na 70 weeks. Mayroong 70 na 7. Ano po ang ibig sabihin nun? Yun pong 7 years times 70. That is a total of, ilan po? Ilan po? Calculator. 490 years. Sige po, ituloy natin ang pagbabasa. 77s are decreed for your people in your holy city to finish transgression, to put an end to sin,
to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Mapapansin po ninyo, sabi niya, at the end of the 70, there will be a new season. Pakitignan po yung katabi, pakisabihan, alam mo ba? Come on, pakisabihan po, alam mo ba? No? Number 70 ang binibilang na panahon para sa paghuhukom, sa pagdating ng paghuhukom. Pakitignan po ulit katabi, pakisabihan, alam mo ba? Natupad na yung 69. Isa na lang ang kulang. Hindi nga po, sabihin nyo katabi nyo, ano po, natupad na ang 69. Isa na lang ang kulang. Kaya umayos ka na, bebe. No? Hindi po, kailangan talaga nating pakinggan po ito. Ano po? Dito po, makikita po natin, mayroon po palang 3 periods of God's plan. Mga bahagi po ito ng kasaysayan. Unahin lang po natin yung isa, yun pong tatawagin ko po na historical period. Ano po yung historical period? Well, ganito. Kasi nga po, yan po ay bahagi na ng kasaysayan. Why do I have to emphasize this? Kasi po, kung ito ay bahagi ng kasaysayan, ibig sabihin ito ay totoo. Ito ay naganap na. So kung ito ay mapatunayan na totoo, ibig sabihin, katibayan po ito na ang Biblia ay totoo. Ulitin ko po yun Kung mapatunayan natin na ito ay talagang naganap na, ibig sabihin ang nakasulat sa Biblia ay totoo at dapat po nating paniwalaan talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit ko po ba ulit sinasabi po ito? Kasi alam din naman po natin, maraming mga tao na hindi po sineseryoso ang salita ng Diyos. And my first intent ngayon po ay yun pong makita natin, hey, the Bible is the Word of God and we have to take it seriously. Bakit? Kasi po kung ano sinabi po dyan, yan po ay totoo at magkikita nga po natin, napatunayan na po ito ng kasaysayan. No, marami po kasi na alam po ninyo, although may mga bagay na pinapaniwalaan, kaya lang pag mga miracle, nira-rationalize. Ano po? At ayaw pong paniwalaan. Minsan nga raw po, mayroong isang bata, nagbabasa siya ng Bible at habang nagbabasa siya, sabi niya, ang galing ni God, ang galing ni God. No? Tapos sabi nung isang katabi niya, huy, bata, ano sinasabi mong magaling si God? Hindi totoong may Diyos, walang Diyos. Kasi po nabasa ko rito, sabi nung bata, na yun daw pong mga Israelites lumabas ng Egypt, tapos tumawid sila sa dagat, tapos yung dagat nahati at nakalakad sila, nakatawid sila sa dagat. No? Alam mo, sabi nung mama, totoo, ang mga Israelita, historical naman talaga yan. Lumabas sila sa Egypt. Pero alam mo, ang in-embellish na lang dyan, yung pinaganda na lang yung kwento, ay noong tumawid sila sa dagat. Kasi hindi naman totoo na nahati ang dagat, sabi nung atheist. Hindi naman totoo na nahati ang dagat. Ang totoo, nung araw na yan, ay mababaw ang tubig. Kaya sila nakatawid. Hanggang tuhod lang ang tubig. Sabi, ganun po ba? Sabi nung bata, pero ituloy pa rin niya ang pagbabasa at nabasa nga po niya na yung mga army of Egypt humabol hanggang sa gitna ng dagat. Tapos sabi niya, ay, ang galing talaga ni God, ang galing talaga ng Diyos. Oh, ano na naman? Sabi po nung atheist, sabi ko na nga walang Diyos, di ba? At sabi ko na nga, nagatuhod lang ang tubig, kaya sila nakatawid. Yun na nga po sabi nung bata, ang galing talaga ni God. Imagine sa gatuhod na tubig, nalunod ang buong army ng Egypt. You see, pilit nira-rationalize yung mga nangyari sa kasaysayan, and yet habang nira-rationalize mo, lumalabas na, hey, mukhang may mga bagay talaga na kailangan tanggapin na gawa ng Diyos. Amen po ba? Yung pong iba, of course, pagdating po, totoo bang may Jesus na nabuhay at napako sa krus? Wala pong kumu-question dyan. Alam po yan sa kasaysayan na totoo. Kaya lang yung mga himala ng Panginoong Jesus ayaw pong tanggapin. Like halimbawa, hindi totoo na si Jesus ay muling nabuhay. Hindi totoo na si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. So anong gusto mo? Lumangoy sa lupa? Minsan nga po, may mga bagay na ayaw nating tanggapin, At minsan nga po, tingin natin, basta nira-rationalize. Alam po ba ninyo, na habang ang siyensya po, maraming nadidiscover, at habang ang archaeologist po, maraming nahuhukay, mas lalo pong lumalabas na totoo ang Biblia. Nung unang panahon po,
na sinasabi na ang ebolusyon ay totoo at ang ebolusyon ay nagpapakita po na ang tao raw ay galing sa unggoy. Nung panahon na yon na limited pa ang kaalaman ng siyensya, parang madaling paniwalaan. Madali po talagang paniwalaan ng panahon na yon. Pero habang lumilipas ang panahon, mahirap na rin pong ipaglaban. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, pakisabihan, nahihirapan na akong ipaglaban na unggoy ka. Hindi nga po, mahirap na talagang ipaglaban po yan ngayon habang lumilipas po ang panahon. Kasi nga po, nakikita sa kasaysayan. Okay, going back to this 70 weeks. Ito po, mayroon pong historical period at ito nga po, yun pong historical period po na ito ay mababasa po ninyo sa susunod na verses. Tingnan nyo po yung verse 25 hanggang verse 26. Sabayan nyo po ako ulit magbasa. Sabi po dito, know and understand this, from the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, pakisabi po na malakas, anointed one, referring to no other than the Lord Jesus Christ. Tapos sabi po, the ruler comes, there will be 7 sevens. Ano raw po? 7 sevens. 7 times 7, ilan po yan? Ilan po? Ang galing sa math, no? Pwede na maging engineer, no? So 7 times 7 is 49, referring to 49 years. Plus, tapos po, and 62 sevens. 62 sevens, ilan po yan? 434 years. Ngayon, 7 plus 62. Come on. Huwag magkopyahan. 7 plus 62 equals 69. Ano raw po ang sinasabi? Yun pong, there will be 49 years, 7 sevens, na itatayo ang lungsod ng Jerusalem na nagiba nung unang panahon at inabot po talaga yon ng 49 years. Pero mula po sa 49 years po na iyon, ay nadagdagan pa ng another 62 sevens, meaning 434, na ang tinutukoy naman po nito ay yun pong dulo. Ito po, after the 62 sevens, the anointed one will be put to death and will have nothing. Ano raw po? Sino raw po ang papatayin? Wala pong iba ulit, kundi ang Panginoong Hesukristo. Now, tingnan nyo pong mabuti po ito. Alam nyo po ba, ito pong aklat ni Daniel, ito po ay isinulat 600 years before ipanganak si Jesus o before ipako si Jesus sa krus. And yet, he accurately prophesied yun pong mangyayari. Bakit? Kung bibilangin po iyan, mula po nung ang mga Israelita bumalik po at itinayo ang kanilang lungsod sa panahon ni Nehemiah hanggang nga po sa panahon po na ang Panginoong Hesus namatay AD 33, that is to be exact 444 BC to AD 33. Alam niyo po ba, ang total po niyan 483 years. 483 years. Anong ibig sabihin? Yun po nga po. In other words, yun po yung tinatawag na 69 weeks. At yun po ay natupad. Ang Panginoong Hesus ay namatay at the end of that 69 years, of those 69 years. Kaya nga po, nagpapakita uli, ang salita ng Diyos ay totoo. Amen po ba? Palapakan naman po natin si Lord John. No? Kaya nga po, sa church po, pakitaas nga po natin uli, pakisabi nga po ng malakas, this is the word of God. Come on. No? This is the word of God. I love the word of God. And I live by the word of God. Once more. This is the word of God. I love the word of God. And I live by the word of God. Ito po, kaya nga po nagpapakita, kaya nga sabi na, historical period, at ang pinakasentro nga po nito, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Makikita naman po natin, kahit po yung kasaysayan ng mundo, binibilang sa before Christ, saka po year of the Lord, Anno Domini, BC and AD. Bakit? Nagpapakita nga po, ang sentro po talaga ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At narito po tayo ngayon, hindi para po ipakilala, itaas ang pangalan ng church o kung sino man, wala akong pakialam kung sino man pangalan ko. Ang importante po rito, maitaas ang nag-iisang pangalan sa lahat, ang pinakamataas na pangalan sa lahat, walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? That's number one, historical period. Ngayon po, mayroon pong kasunod. Itutuloy po natin ang pagbabasa. Ito po naman yung end time period. Tingnan yung katabi, mga pakisabihan, ala ka, humanda ka na. No?
katapusan na ng mundo, no? Ito po, tingnan po natin, yun pong verse 26, half of verse 26. Sabayan niyo po ako magbasa. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood. War will continue until the end, and desolations have been decreed. He will confirm a covenant with many for 7. Ano po ibig sabihin ulit nung 7? 7 years. Ilan po yung 69 years? 483 years. Ibig sabihin may 7 na lang para maging 490. Maliwanag po ba? Come on, maliwanag po. Ibig sabihin, 1-7. In the middle of the 7, He will put an end to sacrifice and offering. And at the temple, He will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on Him. Alam niyo po kung sino ang tinutukoy naman na ruler dito? Walang iba kundi po ang Antichrist. Pakisabi ng malakas, Antichrist. Wala, yun po. Kaya nga po yun pong end time period, yan din po yung tinatawag na tribulation period. Meaning, ito po yung panahon na pagdating nga po ng isang mamumuno sa buong mundo, mayroon nga pong one world government, one world economy, one world religion, at yun nga po yung mangyayari. No? At ito nga po panahon ng Antichrist. Pero again, hindi po tayo nandito ngayon para po alamin kung sino ang Antichrist. Andito po tayo ulit ngayon para nga po itaas ang iisang pangalan. Because at the end of this period, mangyayari po ang second coming. Pakisabi po ng malakas, second coming. Ang Panginoong Hesus ay muling babalik. Amen? Ang Panginoong Hesus po muling babalik. At siya po, sa kanyang pagbabalik, itatayo niya ang kanyang kaharian sa buong daigdig. Ang Panginoong Hesus ay maghahari, magpakailanman. Nung una pong punta ng Panginoong Hesukristo rito sa lupa, pumunta po siya para sa krus. Pero pagbalik niya, darating siya para sa kanyang korona. Nung una po siyang dumating siya para magdusa para sa kasalanan ng tao. Sa kanyang muling pagbabalik, darating po siya para parusahan ang kasalanan ng tao. Nung una po siyang dumating po siya bilang attorney natin para mapawalang sala po tayo. Pero sa kanyang muling pagbabalik, darating po siya bilang judge. Nung una po siyang dumating po siya bilang manunubos. Pero babalik siya bilang maniningil. Yun po ang mangyayari. Kaya nga po, alam po ba ninyo, ang tawag po sa panahon na yan ay the day of the Lord. Araw ng Panginoon. The day of the Lord. Ibig pong sabihin, kung mayroong araw ang Panginoon, bakit ganito ang nangyayari ngayon sa panahon natin? Kasi nga po, araw ngayon ng tao. Araw ng tao. Pakitignan yung katabi, pakisabihan po uli, araw mo lang ngayon. Pero may araw ang Panginoon. Sa panahon po ngayon, ang mga tao ay okay, naniniwala sa Diyos pero hindi sineseryoso ang Diyos. Yung iba, binabastos ang pangalan ng Diyos. Yung iba ay talagang masuwayin na po sa Panginoon. Napakarami pong mga tao, wala nang pakialam po sa Diyos. Napakaraming tao, ang dami ng ginagawang mga kasamaan. Alam naman po natin yon. Ang daming mga kalukuhang nangyayari. Bakit po nangyayari lahat ng yan? Araw ng tao ngayon. Pero may araw din ang Panginoon. Sa panahon ngayon, kahit anong gawing kalukuhan, kahit anong gawing kasalanan, parang hindi naman napagdudusahan, mayroong impunity, may kung ano-ano pa, na parang it's worth it na maggumawa ng kasalanan. Opo, sa panahon ngayon. Pero there will come a time na ang mga tao po talaga, pagdating ng araw ng Panginoon, mananagot po lahat ng tao sa Kanya. Kasi nga po, ang Panginoon po ay darating at haharap po tayo lahat sa Kanya balang araw at mananagot po tayo sa Kanyang trono, sa Kanyang muling pagbabalik. Maliwanag po ba? Come on, maliwanag po? Ano po? Kasi nga po, yun po ay pagdating po ng araw ng Panginoon. Kaya nga po, sa ngayon, sa araw po na yon, ay darating po si Lord at sa Kanya pong pagdating ay itatayo niya ang Kanyang kaharian sa buong mundo. Kaya kapatid, mapalad ka kung alam mo sa sarili mo, bahagi ka ng kaharian ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesukristo, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So kung tayo po bahagi ng kaharian ng Panginoon, mapalad po tayo. Pakitingnan yung katabi, pakisabihan, siguraduhin mo, si Jesus hari mo. No? Okay lang po na maging hari tayo o reyna tayo kung ano-ano.
No, kung sabi, okay, hari ka ng barangay, reyna ka ng barangay, okay lang yan, sige. No, hari ka na, hari, you are the king of concert, you are the king of comedy, you are the king of action. Kahit ano pa yung pagiging hari mo, okay lang yan. Hari ka na, sige na, reyna ka na, okay na yan. Basta hindi ikaw ang hari ng buhay mo. Basta hindi ikaw ang reyna ng buhay mo. Siguraduhin po natin na si Jesus ang hari talaga ng ating mga buhay. Amen po ba? Amen po, no? Kaya nga po, alam po ninyo, no, dami na kanya-kanya tayo ng kaharian, right? May mga pinapamuhayan tayo na kani-kanya nating mga kaharian. Yung iba diyan ay hari ng ML, yung iba hari ng COD, yung iba hari ng scatter, no? Bahala kayo, no? Basta tandaan po ninyo, pag ang Panginoon dumating, walang ibang kikilalaning hari kundi siya, at siguraduhin natin na hari siya ng buhay natin. At kung si Jesus hari ng buhay mo talaga, sa totoo lang, meron ka ring mga bibitawan na paghahari. Ano yon? Kasi nga hindi pwedeng si Jesus ang aking hari, pero reyna ka rin ng maritisan. No? Hindi po pwedeng si Jesus ang aking hari, hari ka rin ng tsongkean, no? Ng walwalan. No? Hindi talaga pwede, right? So ano ang dapat? Kilalanin ko si Jesus ang aking hari, at may mga bagay na talaga pong dapat na isuko natin sa Panginoon. Amen po? Hello, amen po ba? No? So yun nga po, sa panahong ito, yun nga po, ang Panginoong Jesus muling babalik. At sa kanya pong araw, pag sabi ng malakas uli, the day of the Lord. Alam niyo po, para sa mga mananampalataya, para sa atin na seryosong sumusunod kay Jesus, naniniwala sa Biblia, at nagpapaka-Kristiyano ayon sa Biblia, hindi lamang sa kultura, hindi lamang sa kinagisnan, kundi ayon po sa Biblia. Balang araw, makikita po natin ang resulta ng lahat ng ito, ang gantimpala po sa atin ng Panginoon, sa atin pong paglapit po sa Kanya. Kasi nga po, balang araw, tayo raw po ay haharap at tatanggap ng gantimpala sa Panginoon. Sa panahon po ngayon, hindi popular talaga ang maging biblical Christian. Sa panahon ngayon, parang hindi in na tayo ay seryosong sumusunod sa Panginoon. Alam po natin yan, right? Sa ibang, actually mapalad pa naman, papo tayo rito sa Pilipinas. Meron po akong ilang ipapakitang picture. Alam po ba ninyo, sa panahon po ngayon, ito ang pinagdadaanan ng ibang mga Kristiyano sa ibang mga lugar. Take a look at this, no? If you can read it, medyo malayo po kayo. Sabi niya, North Korea jailed 2-year-old. Isa pong bata, dahil po sa nahulihan ng kanyang mga magulang na mayroong Biblia sa bahay, ikinulong ang buong pamilya kasama 2 taong gulang na bata. North Korea. Ganun po ang ginagawa sa mga mananampalataya. Ito po yung isang Indian pastor. Siya po ay talaga pong pinagpapapalo at pinagmarcha ng mga mahigit 2 oras. Tapos sabi pa, parang pinadaan pa siya sa mga tinik-tinik ng nakayapak. At habang siya po ay ginugulpi, pinakain pa ng dumi ng baka, pinainom pa ng tubig mula sa kanal. Bakit po? Simply because siya po ay isang pastor. Nangyari po yan sa Hyderabad, India. No? So yun po mga nangyayari sa mga mananampalataya. Pero di bali na. Bakit? Kasi nga po, darating ang panahon, araw lang kasi ng tao ngayon, pero may araw ang Panginoon. Amen. Kagagaling lang po namin ng Cappadocia, no? Pero lang po akong ipapakita ang picture. Sa Cappadocia po ay mayroon po tayo, makikita po ninyo na yung mga unang Kristiyano noon pong unang panahon ay yun po sila nagtatago sa mga kuweba. Bakit po? Para iligtas ang kanilang mga sarili. Mayroon pa nga po doon na underground, yun po, no? Underground, ito po tawag nila, underground city. Alam niyo po ba, hinukay lang po talaga yan sa ilalim ng lupa. Bakit ang mga Kristiyano nung unang panahon, doon po sa Cappadocia, doon po sa Turkey, ay talaga pong hinuhuli, ipinapapatay. Kaya nga po, nagtatago po sila, yun po nasa ilalim po yan ng lupa. At yung 2 po yan, nagtatago po. Meron yatang iniiwasan sa Caloocan. So, yun po, next picture. Yan po, yan, makikita nyo po, yung isa po naglalapag, yung isa po naghahanap ng lapag. So, pero yung nga, kinunan ko sila ng picture para, pero yun nga po, you see, ganun ang pinagdadaanan. Yes, nangyayari po talaga yan. Mapalad tayo rito sa Pilipinas kasi nga po hindi natin napagdadaanan yung mga yan. Amen?
Kung hindi man ang paglapit mo sa Panginoon, hindi man maintindihan ng iba, okay lang yan kapatid, napakaliit na bagay. Pakitingnan yung katabi, maliit na bagay. Magpatuloy ka lang kay Lord, maglingkod ka lang sa Panginoon. Amen? Amen? Kasi nga po, ito po ang mangyayari balang araw. There will be the day of the Lord. Number 3, last na po. Ano po yung number 1? Meron po tinatawag na historical period. Naganap na po yun, 69 weeks. Tapos may paparating the end time period. Yung nga po yung 1 week, hindi pa nangyayari yun. Bakit po? Kasi in between, pakisabi ng malakas, in between, meron po tinatawag na grace period. Okay, ano po yung grace period? Well, ito naman po, alam naman natin yung grace period. Pag panahon ng pagbabayad ng tax, may grace period pa. Pag submission ng mga project, sabi ng teacher, sige, grace period. Ibig sabihin, mayroong grace period. Kailan po yung grace period? Mula po noong mamatay ang Panginoong Hesukristo hanggang nga po sa pagpasok nga po nung sinasabi natin kaninang 1 week na end time period. Ito po yung grace period. At bakit po mayroon pong ganito? Basahin po natin sa 2 Pedro chapter 3. Tingnan po ninyo, verse 9. Pakibasa nga po ng malakas. Come on, utang na loob, pakibasa ng malakas. Sabi po dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Why is that? Kasi po sabi nila, sabi darating si Lord, di naman, tagal-tagal na, wala namang nangyayari. Pero ito ang sagot, sabi niya, hindi siya nagpapabaya sa kanyang pangako. Sa halip, ano raw po? Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Para saan ang grace period? Number 1 po, grace period calls for repentance. Ito po pala yung panahon na bakit hindi pa dumarating si Lord? Binibigyan po ng pagkakataon ang lahat. Para daw po magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Tingnan niyo po ang Mark 3 verse 15. Mark 3 verse 15. Tingnan niyo po ang sabi po ng emphasis po ng Panginoong Hesukristo. Ano ang kanyang sinasabi? Sabihin niyo po ako ulit, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Ano raw po ulit? Repent. Pakisabi ng malakas, repent. And believe in the gospel. Ano raw po itong panahon na to? Ang panahon pong ito ay panahon ng pananawagan ng Diyos sa lahat ng tao na aminin na siya ay makasalanan, humingi ng tawad sa kanyang kasalanan, isuko at talikuran ang kanyang kasalanan at lumapit po sa Panginoon. Yun po ang imbitasyon ng lahat. Himalaki, umaliit ang iyong kasalanan. Pare-pareho tayong tinatawag ng Panginoon sa repentance. At dito nga po, sabi niya, repent and believe in the gospel. Pakisabi ng malakas, believe in the gospel. Ano po yung believe in the gospel? Na manampalataya ka ng buong puso na si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao na namatay sa krus at muling nabuhay. Alam niyo po ang problema sa mga Pilipino, alam naman po natin yan hindi naman po bago, right? Tama po ba? Kaya nga tayo may mga Christmas. Kaya nga po tayong may mahal na araw. Kaya po tayong may mga long weekends. Bakit? Kasi hindi bago. Ang problema po ng mga Pilipino, hindi natin alam kung ano ang gospel. Ang problema ng mga Pilipino, hindi natin alam kung paanong mag-respond ng tama sa gospel. Paano bang mag-respond ang mga Pilipino sa gospel? Si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, ipinanganak sa lupa. Yehey, munita tayo. Christmas party tayo. No? Si Jesus ay ipinako sa krus na matay ng Biyernes Santo, bawal ang pork. Si Jesus muling nabuhay, swimming tayo. You see, bakit? Of course, hindi ko sinasabing ganun talaga, pero di ba po, ganun natin inaalala ang gospel. Ano ba ang sabi ng Panginoon? How do we respond to the gospel? How do we believe in the gospel? Paniwalaan mo ng buong puso na si Jesus ay talagang namatay para sa iyo at sampalatayanan mo siya at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas mo. And believe in the power of the gospel. Na kahit sino ka man, ano man ang laki ng iyong kasalanan, patatawarin ka ng Panginoon. Hindi ito issue ng kung gaano kalaki ang kasalanan mo. Kahit gaano kalaki pa yan, patatawarin ka ng Panginoon. Hindi rin ito issue ng tingin mo, maliit lang kasalanan mo. Kahit gaano kaliit, kailangan mo ng pagpapatawad ng Panginoon. At hindi lang pagpapatawad ng Diyos. Ang Panginoon po, hindi lang siya nagpapatawad. Ang Panginoon nagpapalaya din sa kasalanan. Kaya nga po sinasabi natin dito sa church, where lives change, because we
believe with all our hearts na ang Panginoon nagbabago po talaga ng buhay. Pag ang isang tao totoong sumampalataya sa Panginoon, nagrepent, nagbelieve sa gospel, totoo pong kaya po siyang palayain ng Panginoon sa kasalanan at kaya pong baguhin ng Panginoon ang kanyang buhay. Ang dami na po nating nakitang mga ganyang mga kwento sa church. Ano po? Dami na po namin na mga nakita na mga talagang grabe kung paanong bumago ng buhay ang Panginoon. Merong lalaking 2 ang asawa, binago ng Panginoon. Pagkatapos po naging tapat sa asawa, may mga broken family, inaayos po ng Panginoon. May mga tao po na talagang addict. Yung pong isang drummer namin, dating addict, kaya po pag nagda-drums po, high na high, hindi na po siya nakadroga ngayon. Pero marami po, ang dami na naming mga tao na nakita na binago po ng Panginoon. Totoo po ito, may mga satanista, pero nung po makilala nila, higit na makapangyarihan si Jesus, tinulungan sila at pinalaya ng Panginoon. Kaya nga lagi ko nga sinasabi, kahit ano ang mahal ng pagkakasangla ng kaluluwa kay Satanas, kayang-kayang tubusin ng dugo ni Jesus. Ang Panginoon po ay makapangyarihan. Kahit ano pa ang kwento ng buhay natin, kaya niyang baguhin ang kwento ng buhay natin. Alam niyo po ba, yung ibang mga tumatayo rito sa stage, yung iba sumayaw, yung iba tatayo po, okay, alam niyo po, marami po sa mga yan. Mga lalaki po, na, nung dumating po sa church, babaeng babae. Pero may po makikita nyo, lalaki na po sila. No? Uli. Pero pa nga po kami, talaga pong pagdating sa church, bakla po talaga. Ngayon po, pastora na. Hindi po, joke lang. Pero you see, ano po ang ibig sabihin po ng lahat ito? Jesus changes lives. Amen? Come on, pag-isabi ng malakas, Jesus changes lives. Pag mayroon pong repentance. Sa grace period, nangingi ang Panginoon ng repentance. Balikan po natin, yun pong 2 Peter, binasa natin ang verse 9, ituloy po natin verse 10. Tingnan niyo po ang verse 10 hanggang verse 11. Sabayan niyo po ako ulit. Malapit na tayong matapos. Utang na loob, pakisabayan po. No? Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Ganun pala yun. Opo, no? Yung pinatayo mo na napakagandang bahay, balang araw mawawala. No? Tingnan mo yung katabi po, kahit yung iPhone 17 mo Pro Max, mawawala rin pala yan. No? Kahit meron ka pang 20 Pro Max, mawawala din pala lahat ng yan. Pero ito po, verse 11, read it aloud with me again. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging maka-Diyos. Ano po yung una? Grace period calls for repentance. Number 2, grace period calls for godliness. Sa panahong ito, ano ang panawagan sa atin ng Panginoon? Na tayo raw po ay maging maka-Diyos. Pakisabi po ng malakas, maka-Diyos. Pakisabi po ulit ng malakas, godly. Yun po ang hanap ng Panginoon. Alam niyo po bakit kinakailangang i-emphasize yun? Madaling sabihing maging maka-Diyos, right? Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin ng maka-Diyos? Ibig sabihin you are God-conscious. Marami maka-Diyos daw, pero mas people-conscious kaysa God-conscious. Mas takot sa sasabihin ng tao kaysa sasabihin ng Diyos. Mas iniintindi yung sasabihin ng kapwa. Tama na maging conscious sa kapwa, pero hindi tama na baliwalain ang Diyos alang-alang sa kapwa. Kaya nga po, ang taong conscious sa Diyos, mayroong takot sa Diyos. Mabubuhay yan ng may takot sa Diyos. Mabubuhay siya talaga na mayroon pong binagong buhay. At natatakot, kasi po pwede po, maka-Diyos ako, okay, no? Pero palit-palit ka naman ng jowa, no? Okay, maka-Diyos ako, no? Pero, teka muna, naniniwala ka bang ang Diyos kahit saan ka pumunta, nakikita ka niya, kahit kapag nag-date ka sa KKK, kataas-taasan, kadilim-diliman, kasuluk-sulukan ng sinihan, nakikita ka ni Lord? Di ba? Alam ng Panginoon lahat ng yan eh. Di ba? Kaya nga po, we have to be God-conscious. A godly person is God-conscious. Mayroong takot sa Diyos. Mabubuhay po yan na may takot sa Diyos. Maring hindi nakikita ng tao, maring hindi mahahalata, hindi mabibisto, o maaaring kahit makita ng tao, wala akong pakialam sa kanila, okay. Pero, God knows, alam ng Panginoon. Pangalawa po, ang godly po ay hindi lang God-conscious, kundi God-centered. Pakisabi ng malakas, God-centered. Pag po sinabing God-centered, mas marami po tayo ngayon self-centered. Di ba? Gusto maging Kristiyano, pero sa kanilang sariling paraan. That's the problem. Ito po ang katotohanan,
maraming mga tao gustong maging Kristiyano pero sa kanilang sariling paraan. No, we do not have the luxury to be Christians the way we want. We are called to be Christian in God's way, not our own ways. Hindi po sa ating mga sariling mga pamamaraan. Kaya nga po ang God-centered na bubuhay po yan, ayon po sa salita ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo po itong verses po na ito. No? Tingnan niyo po 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Ito po ang mga tanda raw parating na talaga si Lord. Habang binabasa niyo po yan, tingnan din po natin sarili natin. No? O mukhang katuparan na, malapit na talaga. No? Kasi mukhang kamukha ko yung nasusulat dyan. Basahin nga po natin, come on. No? Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Tuloy po natin, verse 3. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Verse 5, sila ay may anyo ng pagiging makadiyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Tingnan niyo po mabuti ha. Sabi po, may anyo ng pagiging makadiyos. In English, they have form of godliness. Form of godliness. Mukha lang. Mukhang godly. Pero, the power of godliness is not seen in their lives. Pwede pala yon? Opo. Mayroong mukhang godly. Pero hindi po pwede po talaga na form of godliness lang. Gusto ng Panginoon ay true godliness. Kasi po, ang totoong godliness may power. Bumabago ng buhay. At gusto ng Panginoon maging totoong godly po tayo. Amen po ba? Amen? So hindi pala gusto ng Panginoon na pa-church lang. Hindi po, dapat nakikita sa buhay natin ang power of godliness. Right? Hindi pala pwedeng pa-t-shirt lang. No, may 70 ako. No? May t-shirt ko, where lives change. Pero mayabang ako noon, hanggang ngayon mayabang pa rin ako. No? Diba? Ako ay nasa GTC. That's good, kapatid. Pero kung hanggang doon lang tayo, ang tawag doon, form of godliness. Mukha lang godly. Ang gusto ng Panginoon, change lives. Mayroong power of godliness. Amen? Amen? Tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi lang pa church yan, ha? Mamaya, pag uwi ng bahay, maghuhugas ng pinggan yan. Amen? Yung katabi nyo, yung mga estudyante dyan, hindi yan pa church lang. Pagdating sa school, hindi mangungupya yan. Amen? Tingnan nyo yung katabi nyo. No? Hindi lang pa church yan. No? Mabait sa asawa yan. Right? Hindi totoong ano yan. Mabait lang sa labas, pero sa bahay, hindi. Kasi Christian na yan. Amen? Tingnan nyo ulit katabi nyo. No? Hindi lang pa church yan. Mamaya, manlilibre yan. Doon, ang daming kainan, no? Mamili kayo, Pero hindi nga, naniniwala ba kayo? Dapat mayroong power of godliness. Yun po ang calling natin, ha? Ipamuhay po ang godliness. Amen? Amen po? So yun po, Yun po yung grace period. Ito po, binibigyan tayo ng panahon ng Panginoon, ng pagkakataon, bago dumating ang kanyang paghahari talaga sa ibabaw ng mundo, na tayo raw po mag-repent. At kung ikaw nakapag-repent na, mabuhay ka ng godly sa kanyang harapan at maging totoo tayong tagasunod ng Panginoon. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, hindi tayo naghahanap ng member ng church, naghahanap tayo ng followers ni Jesus. Hindi po tayo naghahanap lang ng taga-simba, naghahanap po tayo ng mga totoong taga-samba ng Panginoon. Hindi lang po tayo naghahanap ng mga dadalo, naghahanap po tayo ng mga totoong disipulo ng Panginoong Hesukristo. At yun po ang magdadala talaga ng new season sa mga buhay po natin. Tumayo po tayong lahat. And there's this one passage that I want us to all read aloud. Tingnan niyo po ito, Philippians 2 verse 5 hanggang verse 6, hanggang verse 11, sabi po,
Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Si Jesus daw po Diyos pero hindi nanatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa at sasabihin na si Jesus ay Panginoon. Amen po ba? Ang Panginoong Jesus namatay sa krus. Opo. Nung nagkatawang tao siya, namatay siya sa krus. Pero muli po siyang babalik. At sa kanyang pagbabalik, siya raw po ay tatawaging Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Kung ikaw, sasabihin mo yan balang araw, Jesus, you are Lord, and it's coming from your heart without fear. Lord, you are Lord, and I thank you kasi I came to know you. Ngayon, nasasabi kong Panginoon talaga kita. That's good for you. Pero kung darating ang panahon at pag-aram natin, you are Lord, napilitan ka na lang kasi wala ka ng choice. And you declare it with fear. Mayroong takot. Yun po ang mahirap. Kaya nga po sa pagkakataon pong ito, isang bagay na siguraduhin po natin na tayo ay kabilang sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus na dumating, manunubos, namatay para sa atin, at siya ay muling babalik at ang kanyang kaharian ay kaharian na pangwalang hanggan. Pumikit po tayo lahat. Pumikit po tayo ngayon. Nakatingin sa atin ang Panginoon, kasama po natin siya. Maring yung iba po sa inyo, ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, repent and believe in the gospel. Yung iba po sa inyo, you know, you have already repented, you are a believer. Pero sabi sa iyo ng Panginoon, anak, I want you to be godly. I want you to be more godly. Sa inyo po, anuman po yung desisyon po na iyon. Napakahalaga po ang atin pong paglapit sa Panginoon. Truly, His kingdom comes. His kingdom comes. At mahalaga po ngayon, ang personal na paglapit sa Panginoon. Ang pagpasok sa kaharian po na ito, ang pamumuhay sa kaharian na to, ay hindi sa pamagitan ng relihiyon, kundi sa pamagitan ng personal na relasyon, ng paglapit po natin sa Panginoong Jesus. Kung sino man po sa inyo ngayon, you know you have to repent. You know you have to truly believe in the gospel. You know, you believe in Jesus but it's all in your mind. Wala pa talaga sa puso si Jesus. Kung ikaw po yun, asan man po kayo ngayon, nakikita kayo ng Panginoon, itaas lamang po natin ang ating kamay bilang tanda ng pagsuko. Kung sumusuko ka sa tao, higit kang sumuko sa Diyos. Kung nagbibigay ka ng pagkilala sa tao, higit nating kilalanin ang Panginoong Diyos. Nakikita po kayo ng Panginoon. Sige po, itaas nyo lang po ang inyong kamay. And say this prayer with me. Sabihin nyo po itong panalangin na to nang galing sa puso. Sige po, Panginoong Jesus, sumusuko ako sa iyo. Patawarin mo ako. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Panginoong Jesus, ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko. Sumasampalataya ako sa iyo na namatay ka sa krus at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Salamat po, Panginoon. Maraming pong salamat. Sa inyo naman po, alam po ninyo, tinatawag ka ng Panginoon sa kingdom living. What is kingdom living? That is godly living. Gusto ng Panginoon na maseryosuhin pa natin siya. Mabuhay po tayo ng talagang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Sige po, sampitin nyo rin po ang prayer na to. Jesus, you are my Lord. Masunod ka sa buhay ko. Matupad ang kalooban mo dito sa buhay ko gaya ng dyan sa langit. Pagharian mo pa ako, Panginoon. Hubugin mo pa ako upang mas maging makadiyos pa. Help me, Lord, to be more conscious of you and to have a life truly centered on you. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Sa pong malakas na palakpak sa Panginoon.